sumusunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, ama ng pipit-binging bata dinakma ng T3 sa pagmamaltrato sa anak. Sir, hindi ko naman po. Ano yun, may mga pasa? Hindi, sir, Ano yun? Ano yun, may mga pasa? na ano lang yun, sir, Na ano? naumpog lang po. Naumpog? Narinig mo kapitbahay mo kayo, bugbugin ko kaya. Ha? Lalaki, ginulpi ng kagawad at mga tanod! Napakawalang iyan niyo na pinagtulong-tulungan niyo ako. Bakit niyo ako ginalito? Masyado kayong nang api. Importante ang police clearance para sa maraming uri ng transaksyon, pero ang kinatamaran ng pagkuha nito sa Manila dahil sa katiwalian ng maraming empleyado dyan. Yan ang aming caught in the act. Kuya, ano sabi mo? Para sa'yo lang, 50 balik rush. Pag rush, 50. Paano pag hindi ako magpaparush? Tatlong araw, babalik kayo. Magandang hapon mga kapatid. Umakyat na ang bilang ng mga namatay sa lindol sa Visayas. Umakyat na rin ang presyon namin sa dumaraming bilang ng mga umaabuso sa katahimikan ng pamayanan. Nagkakaubusan na ng supply ng tubig at pagkain doon. Naubos na rin ang aming pasensya sa mga tiwalit mapang-api. Kaya mga tol, habang nagkakawang gawa para sa Visayas, may programang gumagawa ng aksyon at solusyon sa inyong sumbong pagkatapos ng bakbakan na. Isang 6 na taong gulang na batang lalaki na pipi, bingi at pilay, araw-araw ginagawang punching bag at ikinukulong ng kanyang adik na ama. Nailigtas po ng T3 kagabi kasama ang Pasig Police at DSWD. Narito po ang aming Maaksyon Ambush. Isang ginang ang lumapit sa T3 para isumbong ang pagmamaltrato ng isang ama sa kanyang anak na isang pipi at bingi. Bit-bit ang kanyang mga ebidensyang litrato ang sumbong ng ginang kapag makulit ang bata, dumumi sa salawal, nagkalat ng gamit at hindi naubos ang pagkain, ikinukulong ito at ginagawang punching bag ng ama. Paano sinasaktan? Paano? Sinusuntok po. Sumisigaw yung bata? Sinusuntok po yung malakas po ang iyak ng bata. Rinig po ng buong kapitbahay po. Ipinaalam na raw nila sa barangay ang gawain ng tatay pero walang umaksyon sa problema. Kaya hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Nakipag-ugnayan kami sa Pasig City Police at DSWD na nagkasa ng rescue operation. Iwat kilomig na. Unang pang nila sa cellphone, nare-record nila yung... Sarado. Pagdating sa bahay, wala ang ama. Mag-isang naiwan ang bata. Yung bata lang? Nasaan yung tanong? Ang tatay na nakilalang si Roberto Dumlao, tinangkapang tumakas pero nasukol din ng mga otoridad. Ba't mo binubugbog yung anak mo? Sir, hindi ko naman po binubugbog. Ano yun, may mga pasa? Hindi, sir, Ano yun, may mga pasa? na ano lang yun, sir, Na ano? naumpog lang po. Naumpog? Narinig mo kapitbahay mo kayo, bugbugin ko kaya. Ha? Hindi naman yung taro. Sa presinto, bakas pa sa pobreng bata ang kalupitan ng kanyang ama. Kaya naman sabi ng otoridad, mabubulok sa kulungan si Dumlao. Ang kakaharap din kaso ng ama ng bata, siguradong 7610, child abuse. Inilipat na sa pangangalaga ng DSWD ang bata.
Ngayon pag nasa kustodiya na natin yung bata, nasa DSWD na yung bata, ilalagay po muna natin siya sa isang institusyon para mapangalagaan ang kanyang kapakanan at ang kanyang seguridad po. Malaki naman ang pasasalamat ng mga kapitbahay dahil natapos na ang kalbaryo ng bata. Alam niyo mga tol, nais na natin pasalamatan yung DSWD, Secretary Suliman. Despite the fact na binabagyo ay may lindol, nandun sila ngayon sa Negros, sinagot pa tayo ni Secretary Suliman at nagpadala ng kanyang social worker sa Pasig kagabi. Tapos yung Pasig PNP, may mga rescue rin sila kagabi, pero nagpadala pa rin yung WCD ng Pasig Police at nagpadala silang 2 pulis pa. Hinugot nila sa isang kaso para tulungan tayo may rescue. Dapat na naman talaga ma-rescue yung batang yun. Kawawa. Kaya araw-araw binubugo. Pero ang masakang nakakabanas dito mga tol, nilapit na pala sa barangay ito. Okay. Pinatawag na ng barangay yung ama at bata. At pagkatapos, nagulat yung mga kapitbahay, yung mga nagsumbong sa atin, na pinabalik din after 1 hour. Walang ginawang chairman? Wala yun ang sinasabi. Kaya alamin nga natin dito kay Kapitan Aquilino de la Cruz, ang kapitan ng Barangay Rosario Pasig. Magandang hapon sa iyo, Kapitan. Excited na ako. Opo. Sir, itong kahapon na ni-rescue namin na bata doon sa inyong barangay, yung Pipi at Bingi at Pilay pa, ay pinatawag nyo na pala sa barangay dahil inireklamo na ho ito sa inyong tanggapan, pero wala ho kayong ginawa. Bakit? Ano po, sir? Ang report sa amin dito po sa second shift po namin, yung incident niyan last January 25, sinugod namin yan. Okay. Pagkasugod namin, unang-una, wala po yung formal complainant. Through text lang, anonymous text. Pero, tapos tinext namin, meron naman, may nakita namin, may pasayong bata. Okay. Pinilit po namin isama yung lalaki, yung certain Roberto Dumlao. Yes. Inawat po yung mga tao ko nung kapatid, yung Margie and Balu Omanya. So, ngayon, kinausap yung mga tanod namin, yung nag-first responder. Chairman, hindi naman nagkaroon ng negotiation. Makinig ka. Oy, Chairman. Ang dami mong satsat. Alam mo, di ba, sa lahat ng barangay meron tinatawag na Women's and Children's Protection Desk, WCD, meron kayo, di ba? Dapat ang ginawa mo, makinig ka! Nung makita mo na may pasayang bata, obligasyon mo na isumbong yan sa kinaukulan. Sino yung kinaukulan? Kung hindi ikaw, yung mga taga-DSWD o yung mga taga-PNP WCD. Ulol! Anong ginawa mo? Pinabayaan mo lang, sabi mo, dahil pinigil ka ng mga kamag-anak. Maling sagot Hindi yun. po. Inutil ka. Dapat, ang ginawa mo, Kapitan, makinig ka muna, Kapitan de la Cruz. Sige po, sige po. Sana ang ginawa ho ninyo, kinuha na ho kagad ninyo ng yung bata, dahil may pasana pala, mabuti ho, hindi na pinatay ng tatay, pinauwi ho ninyo, ibinigay nyo ulit yung kustodiya ng bata sa ama, na adik naman pala yan, sabi ng mga kabarangay niya. Ano ho nangyari? Wala po kaming report na ganun po. Sir, alam mo, in our end po, sir, nag-responde po kami. Inayos namin yung kaso. Nangako po sa amin na hindi na po mag-i-inflict. Makinig ka. Tigilan mo ng itong dahilan mo na to, hindi ko tinatanggap, hindi namin tinatanggap. Itong trabaho mo na to, yung mga bata na yan, ikaw ang pwedeng lapitan, gumawa ka, nagkusa ka. Huwag kang mga tuwiran. Yung pangangatuwiran mo na, pag ako hindi nakapagpigil, bibisitahin kita, papatayin kita ng camera. Alam mo, gagawin ko sa'yo. Tumigil ka. Next time, Kapitan de la Cruz, pag may mga ganito, dapat magsilbing leksyon ito sa inyo. Kung may mga ganon, kung hindi mo alam mga gagawin mo, pwesto, sabihin na namin sa iyo,